Batalyon. I came from Tibasak, Makasandig, Cagayan de Oro City. During the time of Typhoon Sindong, nakikita ko yung ang hirap talaga bilang isang sundalo at saka yung sarili mong buhay. Makikita mo yung pamilya mo, mga kapatid mo, pinsan mo na naghihirap. Doon sa time na yon, iniisip ko na bilang isang sundalo, pinagtatag ko yung sarili ko, tinatatag ko dahil ang aking pamilya nahihirapan na, pinsan ko maraming namamatay. Dahil sa trabaho ko, ginagampanan ko yung tungkulin ko bilang isang sundalo. Kahit mahirap, gagawin ko. During sa time na yon, tinatawagan ko yung buong tropa ko sa Engineer Support Battalion na pumunta kaagad sa Tibasak, Makasandig, Cagayan de Oro City dahil doon yung pinaka-main, doon talaga yung pinaka-nasalanta ng bagyo. Tinawagan ko sila. Tapos, nag-rescue kami. Tinutulungan namin yung mga tao doon sa tabi, sa mga bahay-bahay, pinababa namin. Pwede sabihin mo sir, bakit nandun kasi naka-time na yun? Pwede i-relate mo na yung background na sir. Sir, i-edit mo lang po sir. Nandun ako na time na yon dahil taga-roon ako. Yung pamilya ko, mga kapatid ko nandun. Tapos, nakikita ko kung ang hirap. Okay, sir. Galing ako dito, during sa time na yon, sa gabi pa, tinatawagan ako ng mga kapatid ko na kailangan daw sila na tutulungan dahil nandun na sila sa taas ng bubong. Ngayon, ang sabi ng istri namin, si Captain Mina, gising kayo lahat dahil nandun malaki yung baha. Tapos, ang kuha namin pinamove ka lahat ng tropa, pumunta kaagad kami doon sa site sa Tibasak, Makasandig. Doon ko nakikita na marami na palang yung nasalanta ng bagyo. Tapos, iniisip ko, tinulungan ko na lahat yung tropa, i-rescue yung mga tao nga nandun pa sa bahay-bahay, sa taas ng bubong. Pero mataas pa rin yung tubig na time na yon. Tapos, lahat yung may nakita na kami na mga patay, tinulungan at tinatap ko lahat yung tropa. Tinatawag ko lahat yung tropa. Tapos, nagtulong-tulong na kami kumuha ng mga patay. Kahit kung ano na lang magawa namin na dapat itulong namin yun sa mga tropa. Tapos, ang una namin kinuha, yung nandun sa loob ng bahay, kinukuha namin na tabunan na sila ng putik. Tapos, isa pa, yung mga pinsan ko nandun sa area na yon, dahil sa tropa, pinagtulong-tulong lahat ng tropa namin, tulong-tulong lahat. Tapos, almost, first kuha namin na recover na patay, 15 katao. Nilagay namin doon sa may simbahan. Tapos, yung iba naman, nag-move naman kami doon sa may area sa Sunshine Village. Almost 30 katao yung nakuha namin na patay doon. Tulong-tulong namin, kahit hirap, walang kain, hindi na namin maisip na kumain. Nagtulong-tulong kami para ma-recover lahat yung mga patay. At least, kuha naman yun ang una naming iniintindi. Bilang isang sundalo, gagampanin namin yung tungkulin namin. Tapos yung ang naramdaman namin, hindi na namin naramdaman yung gutom.
hirap kung hindi ang pagtulong sa kapwa-tao. Lahat ng tropa ko, through effort, kailangan tinatagan nila yung sarili nila. Tulong-tulong. Pag-recover ng patay, ang hirap isipin na i-recover mo yung patay. Minsan, mga pinsan mo, kababata mo, ang hirap isipin. Lahat ng bagay na yung naranasan namin, ang hirap. Pero bilang isang sundalo, tinatagan namin yung sarili namin. Tapos inaasahan namin kahit walang tulong, kami na lang. Importante makatulong sa kapwa-tao. Ito yung damdamin na bilang isang sundalo, kailangan matatag ka sa sarili mo. Kahit anong hirap, intindihin mo na bilang isang sundalo, intindihin mo yung kapwa-tao mo. Kaya itong ginagawa namin sa Task Force Sindong, ginagampanan namin bilang isang sundalo. Tinatagan namin yung sarili. Tutulungan namin yung mga taong naghihirap. Sir, pwede bang ikuan sir kung paano ginawa yung rescue? As an officer, sir, paano mo minanage yung tao mo, sir? Bilang isang opisyal, distribute ko yung mga tao ko, kinukuman ko kung anong gagawin nila. Paano nila dadalhin yung tao? Dahil isang human being yan. Kailangan tatakpan muna nila ng kuan. Tinuturuan ko sa paano tatakpan nila ng kahit ano yan o yung mga damit. Tatakpan nila yan tapos bubuhatin nila bilang isang kuan tao. Bubuhatin nila na tulong-tulong. Hindi para makita ng tao na ang human, bilang isang human being, tama pa rin yung pagdala. Tinuruan ko sila paano mag-strive kahit kaya natin to. Binigyan ko ng kuan nila, binigyan ko ng high moral sila. Kaya natin to. Kailangan tutulungan natin yung mga kapwa natin tao. Gagampanan natin tungkulin. Isang sundalo tayo. Kailangan gawin natin to. Hindi para sa sarili, kung hindi para sa mga tao na siniserbyuhan natin. Do your job in a proper way. Yeah. Sir, ano pa yung gusto mong i-recommend sa taas, sir, yung kulang, training, equipment, sir, para sa rescue? Based on your experiences yun dong, sir. Kailangan yung individual, yung mask, tapos gloves, tapos yung life jacket. During sa time na yon, kailangan yung life jacket. Tapos yung mga equipment pa, lala ng rope, mga lubid. Tapos yung importante yung kung may pamboat o boat pa, mga craft. Yung concept, yung skills ng tao, sir. Yes, sir. Ano yung training na dapat? Sa swimming, kailangan i-develop sila ng swimming. Tapos yung stamina. Isa pa, ititrain sila sa how to rescue sa tao. Pagre-rescue. Yun lang. Sir, bilang isang officer, sir, ano may share mo sa
ibang officer na hindi nakaranas ng tulad na naranasan ka sa AFP, ano dapat ang gawin nila, sir? Bilang isang opisyal, kailangan laging handa ka. Anytime. Tapos, kung nandun ka na sa area, you must lead your men. Intindihin mo kung anong mangyari sa area. Doing yung actual ground. Kailangan na always presence of mind talaga. Yan lang. Halimbawa sa communication, sir, yung communication mo sa mga teams mo, anong ginawa mo, sir, na nakukontak mo lahat yung tao mo doon, sir? Anong ginawa mo? Through radio. Yung Harris. May Harris kami nadala yun. Through radio. Tapos, kung kuan, lalo malayo, may runner. Gaano ka yung communication natin, sir, during Shenlong, sir? Wala ka bang may recommend, sir, na ganito na communication sana? O Ang cellphone na.